multiple organ failure. Yan ang ikinamatay ng iniidolo nating Filipino folk legendary singer na si Ka Freddy Aguilar. Marami ang labis na nalungkot sa kanyang pagpanaw, lalo na sa mga kababayan nating mahilig sa mga kantang may temang makabayan at panlipunan. Ayon sa mga ulat, binawian ng buhay si Freddy Aguilar pasado 1:30 na madaling araw nitong May 27, 2025 habang siya naka-confine sa Philippine Heart Center. Naulilan niya ang asawang si Jovi at ang kanyang mga anak. Siya ay pinanganak sa Ilagan City sa Isabela noong February 5, 1953 at pumanaw siya sa edad na 72. Si Freddy Aguilar ay isang singer-songwriter na itinuturing na ring haligi ng Philippine music industry na nakapagbigay din ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga parangal at pagkilala sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsimula ang karera ni Ka Freddy sa musika sa murang edad. Nang siya'y 14 anyos pa lamang, nagsimula na siyang magsulat ng mga kanta at sa edad na 17 natuto na siyang tumugtog ng gitara. Bagaman nag-aral siya ng electrical engineering sa De Guzman Institute of Technology, hindi niya ito natapos dahil mas pinili niyang sundan ang kanyang hilig sa musika. Sa edad na 18, dito na'y umalis siya sa kanilang tahanan at naging isang musikero sa mga lansangan at bar. Sa edad na 20 anyos naman, nagsimula siyang magtanghal sa publiko, kabilang na sa mga folk club tulad ng Habit House sa Ermita, Manila. Labis nga na sumikat si Freddy Aguilar dahil sa kanyang global hit na Anak, na kinilalang best-selling Philippine record of all time at na-translate sa mahigit 50 lingwahe. Bukod sa Anak, ilan lamang sa mga pinasikat niyang kanta ang Magdalena, Minamahal Kita at Ipaglalaban Ko. May version din si Freddy Aguilar ng patriotic song mula 1920s na Bayan Ko na kinompos ni Constancio de Guzman base sa tula ni Jose Corazon de Jesus. Noong 2016, hinirang siyang Presidential Advisor on Culture and the Arts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong March 2018, naghain ang Senado ng isang resolusyon para kilalanin ang lifetime outstanding contribution to Philippine arts and culture ni Ka Freddy. Tumakbo ang legendary singer-songwriter sa pagkasenador noong 2019 pero hindi siya pinalad na manalo. Nagsilbi ring National Executive Vice President ng political party ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang singer. May 4 na anak si Freddy Aguilar, kabilang na ang singer na si Megan Aguilar mula sa kanyang unang asawa. Noong 2013, isinapubliko ni Freddy Aguilar ang kanyang relasyon nang nooy 16 anyos pa lamang na si Jovi Gutdula Albao. Kinasal sila sa taong iyon sa ilalim ng Islamic wedding rites. Ngayon, 28 years old na ang kanyang asawa na si Jovi. 44 years din ang kanilang gap, kaya umani ito ng samot-saring reaksyon noon sa publiko. Sa pagpanaw ni Freddy Aguilar, hindi lang isang alamat ng musika ang nawala, kundi isang tinig na nagsilbing konsensya ng bayan, isang puso na tumibok para sa mga Pilipino. Sa likod ng bawat sali ng kantang Anak ay ang kwento ng isang lalaking umibig, nagkamali, natuto at patuloy na umawit para sa katotohanan. Habang tumigil na ang kanyang gitara sa pagtugtog, ang musika niya ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Paalam, Ka Freddy. Salamat sa musika, sa alaala at sa diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Maraming salamat.